Kinasuhan na po si Harry Roque ng mga magsasaka mula sa Bataan. Pag-usapan po natin yan, ano? At lumalalim po itong issue na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Dahil nagkaroon to ng mga suson-suson na issue tungkol po kay Harry Roque naman at kay Ramil Madriaga na sinasabing bagman o tauhan ni Sara Duterte na nagdi-deliver ng pera. So, anong kinalaman nito? Kumbaga may connect na po tayong nakita. Connected. Itong kaso po na isinampa o inireklamo po ng mga magsasaka dyan sa Bataan. Dito po sa Bataan, laban dito kay Harry Roque. Na ang kaso po, ang reklamo ay land grabbing. Napakatindi po nito. Ang nagsampa po ng reklamo sa NBI, 17 magsasaka. Pero sinasabi po ni NBI Director Matibag, ay mahigit 100 magsasaka po ito na inagawan po ng lupa. So, ano bang nangyari dito, no? Kumbaga, ganito po yung nangyari, no? Maikling kwento. Yung mga tao doon, yung mga magsasaka doon sa Bataan, I think sa Maribeles, Bataan, meron po yan mga lupa na ibinigay na ng gobyerno. No? Nagkaroon na po yan ng awarding ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award. CLOA po yan. Yan po ina-award ng DAR, ng Department of Agrarian Reform. Ang sinasabi ng batas na yan, yung mga walang lupa, mabigyan ng lupa. In short, ganon. So, galing na po sa gobyerno yung lupa. So, binigyan po sila ng CLOA. Ibig sabihin, kanila na yon. Kaya lamang, nagulat yung mga tao doon na kahit inaward na yung lupa sa kanila, ay nakuha pa po ng iba. One way or the other, marami pong mga grupo dyan na nameke, nameke ng dokumento, tinrabaho po yung paperworks, in short, naagaw yung lupa na para sana sa mga magsasaka. So, napakaliwanag po, yung lupa na yon ay pag-aari na ng mga magsasaka dahil may CLOA na nga po. Napakabigat po niyan. Ngayon, sino yung kinasuhan po ng mga magsasaka? Yun pong si Harry Roque. Ito pong si Harry Roque na ngayon ay nandoon po at umiiwa sa kanyang kaso sa Pilipinas. So, masabi na nga natin, nagtatago sa batas yan eh. Dahil yan pong si Harry Roque ay may standing warrant of arrest po sa Pilipinas. At ano po yan, ang kanyang kaso ay human trafficking. Napakabigat na kaso po yan. Non-bailable, walang piyansa. Pero ngayon ay nagtatago po doon sa Austria. O sabihin natin, hindi siya umuwi dito. Ayaw niyang harapin yung kaso dito. At alam naman natin si Harry Roque, ang sinasabi niya ay siya'y hinaharas. Siya'y hinaharas sa politika, politically persecuted siya. O ang sinasabi niya, ang mga kaso sa kanya dito, yung pong Pogo, yung kaso niya sa Pogo na human trafficking po, dahil inimbestigahan na nga ng gobyerno yung Pogo at yung kanyang human trafficking na kaso, yun daw ay pamumulitika lamang sa kanya. Siya biktima ng political persecution at harassment. Yun yung sinasabi po ni Roque. Kaya doon sa I think sa Netherlands ay nag-apply po siya ng asylum. Pero yun nga pong bansang Netherlands ay pinapunta na siya sa Austria, kung saan yun yung kanyang entry point. Sa Europa. So nasa Austria siya ngayon. O ngayon, doon po siya naglalagi. Si Harry Roque na napakadaldal po sa social media, di ba? Talaga makikita yung Duterte ito. Itong si Harry Roque na binansaganding humba at butanding. Ngayon, ito ang sinasabi ni Roque, politika daw yung pagkakaso sa kanya sa Pogo at sa human trafficking. Pero dito po, this time, makikita po natin, labas na ang politika dito, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Kitang-kita. Dahil ang nagreklamo po sa kanya ay mismong mga magsasaka. Wala na diyang mga, sabi natin, kung sino mang mga politiko o mga, sabi natin, sila Boying Rimulya, wala na po yan. Dito po, itong kaso na ito ay nag-ugat po sa sinasabi ng mga magsasaka
yung mga mahihirap na magsasaka po sa Bataan, sa Maribeles, na inagaw ang kanilang lupa. Ano mo bang kwento ito? Maikling kwento. Sa makatuwid, ba't inagaw yung lupa ng mga magsasaka? Dahil meron pong kumpanya si Harry Roque, yung I think Biancham, tsaka yung First Bataan, mga kumpanya niya yan, ano? Ang plano ay gawing pogo. May sinasabing gagawing pogo yung lupa na hindi naman natuloy kasi nga naimbestigahan. So, para gawing pogo yung mga lupa, ninakaw yung lupa sa mga magsasaka. Ganun ang reklamo, ganun din yung paliwanag ng NBI director. I mean, sa ganung buod. No, hindi na natin pahabayan yung kwento, summary lang. Kumbaga, kaya inagaw yung lupa, kaya ninakaw yung lupa sa mga magsasaka, ay para gawing pogo. O di ba si Harry Roque, talagang involved sa pogo, nag-aabogado sa pogo at sinasabi nga niya, kahit tinatanggi niyang siya nag-aabogado lamang, pero kitang-kita niyo yung kamay ni Roque sa mga transaksyon ng pogo, di ba? Kahit yung pag-core director inano po siya, di ba? Tinuturo si Roque na talagang nag-iimpluwensya po. Dahil kliyente niya si Cassandra Ong na nagtatago ngayon din, ano? Si Cassandra Ong, si Cassie Ong, si Pogo Girl. Ngayon, yan po yung buod ng kwento. Na si Roque ngayon ay kinasuhan. Ngayon lang pong araw na to. So, masasabi pa natin ba ni Roque ngayon o ng kanyang mga taga-suporta, mga DDS, na ito ay politika? O, yan ang tanong. O, masasabi pa ba natin ngayon na si Harry Roque ay pinupolitika lamang? Hindi na po. Hindi na po talaga masasabi na pinupolitika sapagkat ang nagkaso sa kanya ay mga magsasaka. In fact, may vlogger dito na nag-expose nito yung Pebbles ba yun? Nakikita ko yung vlog nun, napanood ko, pinuntahan pa nung vlogger yung mga magsasaka dun eh. Na, I think maganda yung lugar eh. I think beachfront. Beachfront yung lugar. Hindi lang natin alam kung yun yung eksaktong tinutukoy na lupa. Pero maganda yung lugar. I mean, tapos sinasabi ng mga tao doon, pinakita din doon sa video, meron talagang CLOA. CLOA po, Certificate of Land Ownership Award. Napakabigat po nun. Ibig sabihin, yung lupa ay ipinagkaloob na sa mga magsasaka, binigay ng gobyerno, inaward po ng DAR. O, anong hocus-pocus ang ginawa ng mga, sabi nating mga tarantado dyan, para makuha nila yung lupa? Matinding hocus-pocus po yan. At tingin natin, itong masabi nating sindikato ni Roque, kasi hindi naman po magagawa ni Roque mag-isa yan. That will be syndicate. Di ba? Sindikato po yan. Maraming mga kailangan ayusin dyan ng mga papeles. Di na tayo lulublob sa mga technicalities. Pero ganun po ang kalakaran dyan. So maraming kinakausap yan, di ba? Sa DAR, bakit pumayag yung DAR? Unang tanong dyan, kung inaward na yung lupa sa mga magsasaka, bakit na magic pa na pumayag ba yung DAR? Nagtanga-tangahan ba sila? Nagbulag-bulagan? Na yung lupang ibinigay ng gobyerno sa magsasaka ay nakuha ng iba. Ha? Yung kumpanya ni Roque na First Bataan. Tsaka yung meron pa yung Biancham, ano? Na involved din nga yun sa Pogo investigation, di ba? O kahit anong paliwanag ni Roque, talagang sa kanya. Sa kanya yung mga kumpanya na yan eh. So, ganun po ang atraso ni Roque. Ngayon, so hindi na nga po ito politika, ito yung reklamo ng mga magsasaka kay Harry Roque Pogo. Di ba? Ha? Na sana pagtatayuan nga ng Pogo. So, yung DAR, paano nangyari nga na magic pa ng iba? Ha? Na land grab pa, samantalang may CLOA na o may award na. Ganun po katindi. Alam niyo naman si Roque, may impluwensya yan kasi dating ano yan eh. Spokesperson ng Malacanang. Talagang padrino po yan ng Pogo. Kaya nga kung i-reviewin natin yung mga nangyari, bakit pa talagang nabaon si Roque sa Pogo? Bukod sa talagang sinamahan niya si Cassandra Ong doon sa PAGCOR, sa mga, I think, may inaayos silang mga ano doon eh. Permit or buwis or what. Yung pogi na assistant niya, dating Mr. Supranational yata yun, ano? Yung male pageant, no? Yung poging assistant niya na taga Malacanang, yung assistant ni Roque na pogi, na naging undersecretary pa yata yun, di ba?
nahuli po na sa Pogo nakatira. Public knowledge po yan, ha? Yan ang record ng mga investigasyon. Si anong pangalan nun? Yung si Pogi. Yung po, sinasabi ni Rocco ay kanyang companion, tsaka travel buddy. O, pag daw nag-abroad siya, kailangan niya ng mga medical assistant. Yon si A.R. de la Serna, si Pogi. Pogi yun eh. O. Ngayon, na-involve sa Pogo yun kasi doon nakatira. At paano doon po nakatira sa Pogo yun? Si Roque ang nagsabi doon sa taga-Pogo, o patirahin niyo yung si Pogi. Kasi assistant ko yan. O. Wala akong sinasabing boyfriend niya. Ha? Wala akong sinasabi. Ang sinasabi doon ni Roque, assistant niya. Pero ano yan ha? Kwento mo na lang yan sa 18 Marines. So nahuli si Pogi. Tapos nung nahuli si Pogi, si A.R. de la Serna na nakatira sa Pogo, ang katwiran, parang boarding house niya lang yon. Ginawang boarding house yung Pogo. Kasi nag-aaral daw piloto yata or aviation, yung kurso ni A.R. de la Serna. No? Na naging assistant, naging secretary, naging ano pa yan, empleyado sa Malacanang. No? Undersecretary pa nga yata ang rango. Napakataas. So, pinasahod ng bayan yan. Tapos nung wala na si Duterte sa pwesto, nag-private practice na si Harry Roque, ayan na. Ay nakatira na si Pogi sa Pogo. So nakukuha nyo, hindi pwedeng i-deny ni Roque yan. Kasi doon nakita yung cheque, daming na passport, di ba? Booking na booking. Oh, nagtestimonya yon. Ngayon, kung ano man si Pogi kay Roque, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung interest ng bayan. Kung Pogi man yun, ano man niya, out na tayo doon. O ngayon, saan na ba tayo? So yun po, yan yung, ngayon, yung kay Roque, land grabbing naman to. Pero Pogo din, may kinalaman din sa Pogo, kasi tatayuan din ng Pogo, yung lupa. Yun ang sinasabi. O kung ano man ang kanyang mga business venture doon, ang pinag-uusapan dito, ninakaw po, inagaw ang lupa ng mga magsasaka. Napaka-demonyo. Diba, napaka-demonyo niyan, diba? Yan yung gumagawa niya, parang style po dyan sa Camarines Sur, diba? Yung si Governor Villafuerte, diba? Buong Camarines Sur, Governor, o si Congressman Villafuerte pala. Si, El Rey, diba? Tapos yung anak niya, Governor, isang anak niya, Congressman. O diba, nireklamo ng mga magsasaka sa Siruma. Dahil 1,000 hektarya mahigit po ang pinabakuran at nabili daw niya. O, mga ganon. Mga alam mo nga, gumamit talaga ng kapangyarihan o poder para mapasa kanila ang mga lupa. Kaya alam naman natin yan eh. Na yan ay hindi naman na nakuha sa napakalinis na paraan, kundi gumamit ng mga katarantaduhan yan. At ginagamit nila ang kapangyarihan nila para makapangamkam ng lupa. Totoo po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga governor, mga congressman, mga makapangyarihan, ganyan ang ginagawa. Yan nga po yung kaso ni Roque ngayon. Ni Roque. At ito hindi politika. Ito hindi politika. Dahil ang nagrereklamo ay hindi mga politiko. Ang mga nagrereklamo ay mga mahirap, mga karaniwang magsasaka sa Bataan. O, mega loud shout out Sir Kulex, mag-iingat po kayo parati. Salamat Ali de la Cruz de Matera. Yes, nag-iingat tayo palagi, ha? Ali de la Cruz de Matera. So, yan. So, may mga kumpanya si Roque, niland grab yung lupa, ayon sa mga magsasaka, kinasuhan ngayon si Roque na reklamo. Kaya lang, si Roque ay nasa Europa, nasa Austria, at may warrant of arrest na nga yan, at hindi nga yan umuwi dito. Di ba? Kaya nga mapapasayo ba si Roque dito ang bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Di ba ganyan ang inaasar ni Roque yung si BBM tsaka si First Lady. Anyway, ang sinasabi lang natin, ewan ko, makakapang-asar pa siya ngayon. Di ba? Di ba makakabunyong mga kababayan? Ha? Dapat harapin niya rin yung mga magsasaka dyan sa Bataan. Ano ba talagang ginawa niya dyan? Di ba? Di ba, JB de Paz? Oh. Sa Miyerkules, ang pagdinig sa impeachment ni Sara Duterte sa Kongreso, mas pinakamagnanakaw ang pamilyang Duterte sa kasaysayan. O, di ba? JB de Paz. Ngayon, may kilalaman yan. Maganda yung segue mo, JB, no? Buti na lang nabanggit mo yan. Ano naman ang kinalaman nito kay Ramil Madriaga? Yun, lumalalim ngayon. Yan yung ipapaliwanag natin, mga kabunyog. Kawawa naman si Roque, hindi makauwi, sabi ni Mike McCoy. Ewan ko, kukuyugin sa Bataan yan, baka pag-uwi niyan. Ha? Ano ba sa tingin nyo? Ngayon,
Ba't lumalalim po ito? Hindi na lang to simpleng land grabbing. Sinasabi po, may mga impormasyon na lumilitaw sa social media, even kay sinasabi ni Ramil Madriaga, na kaya siya kinasuhan ng kidnapping ni Harry Roque, ng grupo ni Harry Roque, ay dahil nga dito sa kaso po ng land grabbing ni Roque sa Bataan. Kumbaga, ang pinupunto ni Ramil Madriaga, kumbaga, kinakampihan niya yung mga magsasaka sa Maribeles, Bataan. Kinakampihan ni Madriaga. Kumbaga, inaano niya yung kaso. Pinupus niya talaga na kinalaban niya si Roque. Kaya lang, si Roque, dahil siya sa'yo makapangyarihan, napakasuhan ngayon si Ramil Madriaga ng kidnapping. Kaya ngayon ay nakakulong. Yun po ang ano diyan, parang lumalabas. At sinasabi nga dahil nakakulong si Madriaga, may mga analysis na sinasabi, hindi man lang natulungan ni Sara. Kumbaga, alalay naman siya ni Sara. Kumbaga, tauhan siya ni Sara. Diba? Pero parang hindi natulungan. So, sumamalo, parang ganon. Kung ano man ang motibo ni Ramil Madriaga. Pero, yan na po ang naging ngayon. Sitwasyon, nagbulgar ngayon si Ramil Madriaga. Kumbaga, kumanta ng kumanta. At hindi lang si Roque yung kinanta niya tungkol sa land grabbing. Si Sara Duterte mismo. Na talaga nagde-deliver siya ng pera, tauhan siya ni Sara. Sa korupsyon. Diba? Mabigat po yung mga testimonya ni Madriaga. Kaya lang, dinedenay ni Sara na kilala niya si Madriaga. Pero maraming ebidensya na talagang magkakilala sila. Una, yung si Madriaga ay isa sa founder ng campaign group ni Sara, yung ISIP. Inday Sara, ano? Ha? ISIP, oo. Inday Sara as president, gano'n ba? Ha? Inday Sara is my vice president or president. O, yun po yung kampanya na ISIP. O, para walang isip. Anyway, yun po, founder si Ramil Madriaga ng ISIP. Inday Sara as my president o vice president. O. Diba? Ngayon, nagbulgar ngayon tong si Ramil Madriaga. Kumbaga, rumesbak na. Rinesbakan niya si Roque at si Sara. Kumbaga, para kay Madriaga, alangan naman. Ha? Alangan naman ako lang ang makukulong. Pinakulong niyo ako sa kidnapping. Kumbaga, siguro iniisip ng Madriaga, ginamit niyo ako. Ha? Ginamit mo ako, Inday. Tapos ako nakakulong. Tapos si Butanding, andyan, di ba? Nagtatago. Para kay Madriaga, kakanta na lang siya. Ayan nga, kumanta na nga po. At yan ay galing kay Madriaga. Hindi yan galing sa oposisyon. Hindi yan galing sa testimonya ni Trillanes, ni De Lima, o ni Ontiveros. Yan ay galing mismo kay Madriaga na dating tauhan ni Sara. At may mga ebidensya, yung isip, yung pagkakampanya, yung mga yung mga, anong tawag doon? Yung video call. Yung, ewan ko, Zoom yun, or video call. O, paano yun ngayong video call po yun? Nandun si Sara, nandun si Harry Roque, nandun pa nga si si Bad Egg, si Bad One, si Jinggoy, si Jingay, si Jinggoy Estrada, nandun po sa video call na yun. May mabigat na tao, itong si Madriaga, kasi kung ka-video call mo, si Sara Duterte, nandun si Harry Roque, nandun si Jinggoy Estrada, mabigat na tao ka. Ako, hindi naman ako nakikipag-video call sa mga politiko, di ba? Sino ba naman tayo? Ibig sabihin, maliit na tao tayo. Pero kung ikaw, ka-video call mo yung vice president, yung si Sara, si Roque, tsaka si Jinggoy, may kilala mo talaga yan. Kakausapin ka ba niyan kung hindi ka niyan kilala? Di ba? Mga ganon. So, may ebidensya ba doon? Meron pong ebidensya. Meron ding ebidensya ng kampanya. May mga video. Nakakilala talaga ni Sara si Ramil Madriaga. At ito nga ang pinag-ugatan ng away ni Roque at ni Madriaga. Land grabbing sa Bataan. Land grabbing po ni Roque at ng kanyang mga kumpanya. Dapat sagutin niya ni Roque, di ba? Kaya, makikita nyo, may relate. Ngayon, lumaban si Madriaga. At ang maganda rito, kahit nakakulong si Ramil Madriaga, mismong ang nagreklamo na po, ay mga magsasaka. Mga magsasaka na yung nagreklamo. Hindi mo naman sasabing binayaran niyang mga magsasaka na yan. O yan dahil ang politika. Ano bang pakialam ng magsasaka sa mga away sa politika?
ang gusto lang naman nila ay mapasa kanila yung lupa na kanila naman na ibinigay ng gobyerno. CLOA nga po yun. At napakabigat ng CLOA. Yun pag na-award na yung CLOA, alam nyo ba, ang CLOA, yung lupa na ibinigay sa magsasaka through CLOA, ay ano yan, may mga kondisyon. Unang-una, hindi mo yan pwedeng ibenta. I think may ano yan, taon na 10 years bago mo yan kung anong gagawin maibenta. Hindi nga pwedeng ibenta yan. May mga ganong kondisyon po yan. Kaya paano nga nangyari na may CLOA na ay nanakaw pa. Ganyan din yung nakikita nating mga sitwasyon po diyan, mga reklamo ng mga magsasaka sa Tarlac City. Mga politiko din po ang mga kalaban doon sa Tarlac, sa probinsya ng Tarlac. Kaibigan din natin yung tumutulong sa mga magsasaka doon. Yan ang kwento sa atin na may mga CLOA na pero bakit napunta pa sa mga gahaman na nasa likod mga politiko? 'Di ba? Ganun kalupit, ganun kalupit, ganun sila kasakim. So, yan po, hindi pwedeng sasabihin, pinupolitika si Roque. Hindi. Doon nga sa Pogo, nagtatago na siya. This time, may another kaso na naman. Land grabbing. At ito po yung talaga masabi natin, napaka-demonyo. Kumbaga, pagka ganyan na para na lang sa mga magsasaka ang lupa, maliliit na tao yan. Kaya nga binigyan ng lupa ng gobyerno yan, para yan ay mapagyaman nila, yan ang maging kabuhayan nila, ay nanakawin pa, talagang demonyo po ang gumagawa niyan. Kumbaga, wala nang mga konsensya. Sa ngalan ng Pogo, o kung ano mang mga business venture nila dyan, ay ninakaw, niland grab po yung lupa ng mga magsasaka. So, walang politika dyan. At tingin ko, in a way, na vindicate si Ramil Madriaga kasi yun yung sinasabi niya na talagang kinalaban niya si Harry Roque dahil sa land grabbing. At this time, yung mga magsasaka na mismo ang nagreklamo. At syempre, pag nagreklamo yan, may ebidensya yan. Diba, Kids Kudoso, good evening. Toto, how are you today? Toto Kulex, no? Okay naman po tayo, tuloy ang laban, ano? Nestor Plarisan, Nestor Plarisan, ang gulo-gulo ng bansa, ikulong ang lahat yung mga hayop na yan. Diba? Diba? Anong masasabi nyo kay Harry Roque ngayon? Makakauwi pa ba si Harry Roque? Diba? Makakasayaw pa ba siya ng ano? bangag. Diba? Talagang antindi po, no? Bukod sa Pogo, land grabbing. Alam nyo kasi talagang yung Biancam, alam nyo yung Biancam Corporation, nung na-trace po, may bahay sa Baguio. Baguio ba yun? Or Tuba, Benguet? Or La Union na? Tuba. Tuba, Benguet pa yun, di ba? Edwin, yung tiniran po nung mga involved sa Pogo ba yun? Doon tumira, doon sa isang bahay, sa isang property sa Tuba. Ngayon, una-una, parang dinay ni Roque na wala siyang kinalaman. Nung tinignan po yung bahay, kung sino may-ari, ay pag-aari ng isang korporasyon yung bahay. Hindi nakapangalan sa individual. Tapos yung korporasyon na yon, ang merong majority stakeholder dyan, yung isang korporasyon na naman. At yung korporasyon na yon, alam nyo kung sinong may-ari. Si Roque at yung asawa niya. Di ba? Kumbaga, corporate layering ang ginagawa. Pinapangalan sa isang korporasyon, tapos yung isang korporasyon na yon, yung shareholder niyan ay isang korporasyon, tapos matatrace mo yung pinaka-mother corporation, ang pinaka-may-ari o majority shareholder ay si Roque. Di ba? Gumagamit ng mga corporate layering. Alam na mga lumang tugtugin na yan Pag may mga masasamang balak sa negosyo o may mga illegal na ginagawa, yan po'y common practice ng mga sindikatong kriminal. Mga white-collar crime po yan, di ba? Mga akala mo mga disente, pero ano po yan? Yan ang gawain ng mga scammer, ng mga high crime, mga white-collar crime nga. Di ba? Mukhang disente, pero demonyo. Mukhang disente, bihis disente, pero magnanakaw. Di ba? Nagko-corporate layering sila. So maraming patong ng corporate. Kaya minsan mahirap matrace. Pero pag pinatrace mo yung pinaka dulo, yung nasa taas, sila pala yun. Diba? Ganun po yung nangyari doon sa bahay sa Tuba, Benguet, kung saan tumira doon yung mga involved sa Pogo. Kaya makikita nyo, yan ang istorya ng Pogo. Yung Rappler, may investigative po dyan, report. Ang galing nung Rappler, talagang, halimbawa sila Michael Yang, sila Alan Lim, madami po yan. Makikita nyo, sila rin yung mga involved sa mga sindikato sa Taiwan, sa China.
mga bank robbery, Diyos, kabit-kabit po eh. Tapos pag tinrace mo, sila din. Gumagamit lang ng ibang mga kumpanya, pangalan, may mga corporate layering din. Pero pag tinrace mo, sila din. Pati yung panahon ni Duterte, yung Parmali, tapos Pogo, drugs po drugs. Smuggling, tapos may mga kaso pa sa ibang bansa, mga criminal case po, mga tawag natin, talagang mga transnational crime. Masabi mo, transnational crime. Parang pelikula, no? Transnational crime. Pag tinignan niyo po yung mga personalidad na involved, makita niyo Michael Yang, Alan Lim, yung mga yung mga associated kay Duterte. Tapos may Pogo na, sila Roque, sila. Umiikot sa circle nila yung kung ano-anong mga katarantaduhan, drugs, smuggling, money laundering, di ba? Pogo, Parmali. Bakit iisa yung sirkulo? Sirkulo ng mga demonyo, sindikato po. Sila po. Asawa ni ganito, kapatid ni ganyan. Makikita nyo, sila din. Pati si Alice Go, na naging mayor pa po ng Banban, connected din sa kanila. Kasi, connect yung mga pogo eh. One way or the other, pati ibang mga illegal na mga activity. Kahit nga po ito, to be fair, kahit po yung Island Cove, na pag-aari nila Rimulya, diyan din po sa sindikato na yan na binili, yung isang involved doon, pag pinag-aralan nyo. Doon din sa mga kasama nila Michael Yang, ibinenta ng Rimulya Brothers yung Island Cove. Kaya makita nyo yung sindikato, masyadong malalim yung kanilang network sa Pilipinas, mula daw sa police, sa judiciary, sa mga judge, sa PSA, sa DepEd, pagkuha ng passport, ang dami po, sa immigration, sa police, sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, hanggang Malacanang, hanggang kay Duterte. Kabit-kabit po yung network, ugat-ugat na. Kaya nakaka-operate ang sindikato. At isang parte ng sindikato, masabi natin, si Roque. Si Roque, dahil involved sa Pogo, at ito ngang pagnanakaw pa niya, paglaland grab niya ng lupa sa Bataan, para gawing Pogo na naman. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ayan po yung mga recorded, laman po yan ng investigative report ng Rappler at ng mga agencies. Pag pinag-aralan nyo, talagang alam nyo, para nanonood ng pelikula, pag gagawa ka talaga ng web, makikita nyo, kabit-kabit po sila. Michael Yang, Alan Lim, mga Davao Group, Roque, Pogo, smuggling, money laundering. May mga kaso pa ng pagpatay, kidnapping, grabe po ang sindikatong malupit. Pati Parmali nung panahon ng COVID, Duterte, di ba? Ang big boss Duterte, kumbaga yun ang pinakapadrino. Ba't nakapasok to? Di ba bakit nakapasok yan? Ngayon nga, itong land grabbing sa Bataan, isang bahagi yan ng sindikato. Na si Roque, yung may nirereklamo. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? So makita natin, malalim yung laban ni Ramil Madriaga. Di natin alam ang kanyang motibo. Pero, ang titignan na lang po natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, ay sana po magkaroon talaga ng katarungan. Hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para sa bayan. Hindi naman to para sa politika hindi politika. Katarungan para sa magsasaka, para sa bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.